Magandang umaga, hapon, gabi, kung anong oras nyo mapapanood ito. Ako po si Rogie P. Gadela ang magbabalita sa inyo at ito ang unang balita. Isang lalaki sa Osam City matapos siyang isumbong ng kanyang dating kasintahan dahil sa umano pagpapakalat ng mga sensitibong larawan niya online. Inaresto ang lalaki Pebrero 8, taong kasalukuyan, Miyerkules 12:21 ng umaga, dala-dala ang warrant of arrest at kinasa ang entrapment operation ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa Osami City. Napaiyak na lamang ang lalaki habang pinapusasan ang ating mga kapulisan. Ang suspect ay inakusahan ng pagpapadala ng mga larawan sa kanyang mga kaibigan sa social media. Ito ang mga pahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. Alarming in the sense, ma'am, na talagang hindi tayo nasisiro every day. This is a big criminal activities that really requires a whole of nation approach. Ang Cybercrime Prevention Act of 2012 na opisyal na naitala bilang Republic Act No. 10175 ay isang batas sa Pilipinas na naaprubahan noong September 2012. Ang imprisonment o pagkakakulong na hindi bababa sa 6 na taon at 1 araw hanggang 12 taon at pagbumultahin ng maaaring umabot hanggang sa 1 bilyon. Nilalayo nitong tulungan ang mga biktima tulad ng sextortion, scamming at mga iba pang kaso galing sa internet. Gayunpaman, ang mga ganitong kaso ay hindi dapat hinahayaan. Huwag mahihiyang magsumbong sa mga otoridad kung may mga gantong senaryo. Maaaring pumunta sa mga PNP at NBI para matulungan kayo sa mga kasong anti-cybercrime. Ayon sa PNP-ACG, 110 na kaso ang naitala noong 2022 at patuloy itong lumalaki at 121 naman noong 2023. At ngayong taon naman naitala ang 19 na kaso ng anti-cybercrime o sextortion. At yun ang mga balita ngayong araw. Maraming salamat po. Ako po ulit si Rogie P. Gadela, ang newscaster anchor.